ang National Kidney Month. Ayun. Ating aalamin, paano nga ba? Paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating mga bato? Dahil oras na pumalya ito, buong sistema natin ang apektado. Sige, ikaw na. Yan, Miss Annie. And to discuss that, please welcome ang ating guest today via Zoom, si Dr. Bob M. Te, isang nephrologist from Manila Medical Center, Manila. Good afternoon and welcome po sa Serbisyong Bayanihan, Doc. Hi, good afternoon po. Salamat po sa pag-imbita ngayon sa UNTV. Dr. Te, sa kidney ako sa nephro. Bata pa si Doc. Ayan. Parang bata. pareho lang tayo mga 35, 32. Ilan taong ka na, Doc? 33. Sabi ko na nga ba. Ikaw Between 92 to 35. Ito kasi katabi ko, nagpapabata. Sige. Doc, ayun, mahalaga yung pag-uusapan natin. Thank you so much for finding time with us, Doc. Now, ang first question natin, yes, thank Doc. you also. Okay po, salamat po sa Diyos. Paano nga ba natin malalaman kung nagpa-function pa ang ating kidney sa tama, Doc Te? Doc, ano lang pwedeng tawag namin sa inyo? Doc Te o Doc Bob? Doc Bob lang po. Kahit ano po, pwede. Sige, Doc Bob na lang. Ayan. Yes. Parang feeling close tayo, Doc. Doc Bob, sige po. Go ahead po, Doc. Please, thank you. Kadalasan kasi ng mga nagpapatingin po sa clinic or sa mga hospital, mamanas yung paa, o kaya nababawasan yung ihi sa bahay. And minsan may dugo din sa ihi. Or minsan yung malala din po, wala nararamdaman. Darating na. Hi, Doc Bob, for what? Yan. Okay, alam mo, napaka-importante itong binabanggit ni Doc. Kailangan natin ma-establish po yung connection, yung audio ni Doc. Kaya, Doc, sige, try ulit natin. Yung namamanas kasi, pumupunta. Kung namamanas na siya, mayroon siyang binanggit. Oo, nakakakita tayo niyan. Doc Bob, go ahead po, ituloy niyo po. Thank you. Apo, nagmamanas o kaya nawawala na ng ihi, nababawasan. Okay. Hello? Apo. Yes po. Doc Bob, tuloy lang po. Tuloy lang. Naririnig ka po namin. Apo, nababawasan yung ihi. Minsan may dugo din po yung ihi and minsan ang creatinine, yung laboratory tumataas. Yun po yung usually tinitingnan sa clinic. Symptoms na naapektuhan na ang kidney. Yun po. Okay. Yan. Nagmamanas, nababawasan ng ihi, pagkatapos tumataas yung creatinine. Ayan. Ito yung mga palatandaan, Doc, na hindi na nagpa-function ng tama ang kidney mo. Okay. Dapat pala titignan mo, nagmamanas na pa. Yun nga. Pero Doc, ito ba'y para sa may mga edad na? Kasi yung may nagmamanas, pwede ba maramdaman ito na may medyo bata pa? Actually, ang sakit po sa kidney, pwede sa bata, pwede sa matanda. Kung bata, most of the time kasi nasa lahi yun or inherited. Yun, sila yung kailangan maaga pa lang. Check up na talaga pag may nararamdaman. Yes. Kapag naman po sa elderly, sa matatanda, most of the time, komplikasyon na rin po kasi sila ng diabetes or high blood. Lalo na kung hindi talaga nagpapacheck up ng matagal na panahon. So, naapektuhan yung kidney, yung mga bato nila. Gawa po ng mga komplikasyon ng mga sakit. Yes, Doc. Ngayon, Doc, itanong lang po din namin, ano bang klase mga test ang dapat gawin upang ma-assess ang function po ng ating mga kidney? Yung pinaka-simple, pinaka-basic, yung ihi, yung urinalysis. Yung pagpasa po ng ihi sa laboratory, yung sa maliit na cup. Opo. Yun pa lang po, marami ng clue ang pwedeng makita namin kung may kidney stone po ba, may UTI, or may komplikasyon ng diabetes. Marami na po. And yung sinabi ko rin po kanina, creatinine. So,
yung creatinine, lahat tayo, pag may naririnig ang creatinine, alam natin sa laboratory sa kidney. Pero ano po ba exactly kasi yung creatinine? Gusto ko rin ipaliwanag ng simple. Yung creatinine, yun po yung parang lason na dapat na ilalabas sa ihi normal kung walang problema. So, dapat mababa yun pag nasa laboratory. So, lason po kasi yun. Pag may problema sa kidney, tama, or di na nagpa-function, may kidney failure, yung lason na yun, yung creatinine, hindi na po siya na ilalabas sa ihi ng maayos. So, may ipon siya sa dugo. Mhm. Tumataas ang creatinine and ang sa ayaw natin pag umaangat na ang creatinine, yung na nag-check po talaga ng creatinine. Okay. So Manuel, i-analyze natin ito mga kasambahay. Ano po ha? Tandaan nyo, yung binabanggit ni Doc, huwag kayong pupunta sa ospital na manas na kayo. Mhm. Huwag kayong pupunta sa hospital na bawas na yung ihi nyo. Ayan, mayroon pang binanggit na isa. Kasi may simpleng pamamaraan para ma-detect sa ating simpleng pag-analisa. Urinalysis, madami nang makikita. Yung explanation ni Doc. Yes. Marami nang makikita doon. Opo. So, ibig sabihin, how much is urinalysis? Doc, di ba minsan may 90 pesos, may 100 pesos, Doc? And then mayroon din ng PhilHealth, mga ganyan. Kung mayroon po kayong mga kilala din na pwedeng lapitan dyan, di ba po? Yung 90 pesos na yan, pwede pang mabawasan yan kapag ka medyo may edad ka yata. I don't know kung nadidiscountan din yan. Doc, tama po ba? Immediately, kapag duda ka, urinalysis ka agad na napakamura and then check up agad sa doktor. Tama, Doc Bob? Yes, urinalysis napakamura, napakasimple, pero napakarami na pong impormasyon na maibibigay sa aming mga doktor. Actually, hindi lang naman kaming mga nephrologist ang pwedeng magbasa ng urinalysis. No? Kahit sinong mga papari-care na doktor, family physicians, and internal medicine, pwede rin naman po, mag-check namin po yan. Ang importante po, para sa pasyente, mainam na pagpapakonsulta ka agad kapag may nararamdaman. Or kahit okay na din po yun. Basta lang maiwasan ng sakit sa kidney. Ayan. So, ayan, may nakikita tayo dyan, no? Yes. Yung urine. Urinalysis ata yun. Opo. Sige, Manuel. Doc, Yeah. sige po. May mga tanong pa po kami dito. Yan. At tanong Yan po. lang, yes, Doc Bob, itanong din namin, ano po ba itong tinatawag na estimated glomerular filtration rate o yung EGFR? At bakit mahalaga ito, Doc Bob? EGFR. Yung EGFR po kasi, ang pagkakapaliwanag ko dyan sa mga pasyente, yun yung parang score ng kidney natin from 1 to 100 in simpler terms po. So yung EGFR na 100, yung score po ng kidney natin na 100, yun po yung maganda or very good. Yung EGFR or yung score ng kidney, pag umabot ng 1, yun yung range po ng kidney failure. So, dialysis. So, Sayang naman, nagkakaroon tayo ng problem. Ano po? Doc, how I wish we could establish the internet connection in your connection area. talaga. Ano po? Ayan. May utos na dyan ang gobyerno palakasin. Pag hindi, bibilin ko yan. Joke lang. Ayan. Naalala ko lang si President DOT. Duterte na pag hindi niya inayos yan, take over ng gobyerno yan. Uutos ako. Ayan. Mahirap talaga kapag poor ang internet connection. Yes. Ayan. Napaka-importante pa naman. Okay. Sige. Mamaya. Yes. Pag manas ka na. Ay, nako. Nagcha-check Oo na nga nga, ako diba? Pag manas ba mamani, parang, di ba yung parang ano yung skin mo, nakalutang, nakaumbok. Nakaumbok. Pero ikaw ganun. naman, maga mo daliri. Mamani, huwag mo paalala sa akin. Umiiwas na ako sa karne. Ang maga nito sa daliri. Pag yun talaga tumaba, yung daliri. Isumbong kaya kita kay kuya. Uric acid po talaga yun. Iniiwasan ko na nga ang dilata. Ano? Kuya, mahilig po siya sa processed food.
Sige, sige. Yun Nagsumbong nga. on air. Patay tayo dyan. Sige, sige. Yun nga, Miss Annie, tayo sa mga karne-karne. Pero yung manas na tinatawag, kasi yung may nakita naman ako, yung malapit ng mamatay na tao, mamamanas yung paa niya. Hindi naman. Iba yun. Kasi nakita ko yung mga ni sa naman video. yung pag mo. Kasi, diba, hindi naman lahat ng namamanas ay malapit ng Oo, hindi naman lahat. Maka-offend tayo. Pasensya na po. Opo. Sige. Ibig sabihin, pag namamanas na yung paa, may sinasabi din sila na related din sa heart, Yes, mga ganyan. pwede. Opo. Kaya, yung binabanggit, lalo na kung palatandaan, umihina na yung ihi mo. Yan. Kung umihina na yung ihi mo. Hirap ka nang umihi. Opo. Sigurado yun. Patingin ka na. Urinalysis, 90 pesos lang yan. O sige, Manuel. At yun. At okay na ata. Siya na? I think Doc Bob is back. Doc Bob, good afternoon again. Hi. Good afternoon, Pastor. Okay, let's find out if it's an improved signal. Okay, Yes. if it's an improved audio. Ayan, okay. Doc. Nawawala ako. Opo. Sige po, Doc. Yung- Mukhang dun sa lugar mo, mahina yata yung signal, no? I don't know kung anong gamit nyo ngayon. Pero Doc, sige, don't mention that kung ano man yan. Sige, Doc, ituloy natin ang pagpapaliwanag kasi napaka-importante yan, Manuel. Napakarami. Yes. Sabi nga, mayroon ako narinig na doktor, paliwanag ng doktor, kung globally ay nasa ganitong percentage lang. But in the Philippines, I think that's 34 point something percent yung Malaking pag-globo bahagi. nun. Opo. So, kaya kailangan natin yung aggressive, extensive, yung ating gagawing information campaign. Yes. Information dissemination. This is part of information dissemination. Right. Sa pamamagitan ng pagkikipag-usap doon sa mga doktor para at least may ipagbigay alam sa ating mga manonood, sa ating mga nakikinig dito sa Radyo La Verdad, pati doon sa social media. Right. It's Opo. time for you to, magbago na kayo. Kung ganito yung lifestyle nyo, teka Baguhin muna, na. baguhin Sa nyo. pagkain, ibahin na. Ngayon, Ayan. okay na po si Doc. Pero Doc, totoo po ba na kung palagi kang kumukonsumo ng pain reliever, yan, ay masama ito sa ating mga bato? Doc Bob, Hello, opo. Yung mga pain reliever tulad ng, to name a few, kasi yung ibang pasyente na Economic or Celecoxib, kung kailangan po, pwede naman po uminom, huwag lang gag-araw na 3 times a day, tapos every day. Kasi pag nag-abuso po ng mga pain reliever, talagang magkakatama po sa kidney. Nasisira ang kidney. Kita mo? Mayroon kasing tao na pag konting sakit lang, pain reliever agad? inuman ng take note of that, ha? Yung mga payo na yan ng mga doktor ay dapat natin hindi inilalagay sa isang tabi. Ayan, sige. Tuloy pa natin ang pagtatanong. Yes. At Doc, isa pa po, maaari bang mamana yung kidney disease? Kasi may mga nakita rin tayo na si kapatid niyang ganito, may kidney para ng kanyang lola, ng kanyang nanay. Does it something have to do with our genetics po ba, Doc Bob? Meron po. Yes po, sir. Meron talagang mga lahi ng sakit sa kidney na hindi na natin maiiwasan. Kaya po, at an early age, kung yung sinabi natin kaninang simptomas, nagmamanas yung paa ng bata, o kaya may dugo sa ihi, maganda na bata pa lang po, nasi-check na sila. Pero yes, pwedeng may lahi talaga ng sakit sa kidney na kawawa sila, pero kailangan po talaga natin silang gamutin kaagad or bigyan pansin. Ngayon, Okay. kung ang lahi naman po ng sakit nila ay high blood or diabetes, ganun din po. Mamamana din po nila yon. Okay. Manuel, tuloy natin, ha? Mga kasambahay, makinig kayo. Paano ang tamang pangangalaga ng ating mga kidney o bato? Doc, kaya tama ba yung friend natin ay tubig? Tama ba yun, Doc? Kasi mayroon tayong mga naririnig Apo. na, alam mo, mawawala yan. Kailangan maging kaibigan mo lang yung tubig. Sige nga, Doc, manggaling na po sa inyo, Doc Bob. Thank you. Opo, tubig talaga, pinakamagandang inumin bukod sa mga gamot natin. Kasi tubig po talaga yung naglilinis ng dugo. Lalo na kung halimbawa po, bato or kidney stone naman ang problema. So, tubig talaga.
Ang advice nga po nila, dapat po 2 litro ng tubig sana sa isang araw para talagang ma-maintain yung pagkaka-healthy ng ating mga kidney. Pero ingat din po kasi pag masyadong maraming tubig na naiinom, hindi rin ho maganda sa katawan natin, lalo na sa asin or sa sodium level. Yung iba ho kasing mga pasyente iinom, makaka-4 or 5 litro sila ng tubig sa isang araw na hindi naman po talaga maganda. Kasi pag ganon, naapektuhan po pati yung brain. Na parang nalulunod yung brain ng too much water. So yung talaga? pinaka-good balance is around 2 liter or 2.5 na litro sa isang araw. Naku, malulunod yung brain mo, Manuel. Kawawa naman too pala. much water. Parang More than 2.5. Ala. Kala ko, Doc Bob, safe na mas maraming inumin na tubig kasi ilalabas mo naman sa Pamamagitan ng ihi. sa pawis, ganun, Doc Bob. Hindi na po maganda kung sobrang dami, mga 5 liters sa isang araw. Kasi po, parang hindi na naiipon yung tubig sa buong katawan po hanggang makarating siya sa brain. So, yung mga ganyan, pag sobra na po yung tubig nila, bumababa din yung asin, yung tawa. So, seizure or nagko-convulsion. Kaya hindi rin po maganda yung masyadong maraming tubig. So, 2 litro or 2.5 or 3 liter is more than enough na po. Meron naman Miss Annie at saka Doc Bob, sa ibang bansa, nagwa-weights yung babae, 20 years old plus lang, siguro mga 25, namatay sa dehydration kasi ang ginagawa pa lang nila yung mga nagwa-weights, hindi uminom ng maraming tubig para lumabas yung muscles, para maging visible kapag nag-weight sila. Hindi sila masyadong umiinom ng tubig. So, na-dehydrate So, that naman. was the cause of her death. Yeah. Ayan. So, namatay rin. Okay. So, dito, dagdag kaalaman. Honestly, Doc, this is the first time na narinig ko yung 2.5 liters na tubig. Sobra-sobra. Ayan po ang kailangan natin. Yung 3, that's more than enough. Pero if you drink more than that, baka lunurin na yung utak mo. Mahirap yun. Baka lumangoy. Walang mag-a-assist sa'yo nun. Okay. O sige, Doc, tuloy natin. Paano po yung pag mahilig ka, alam mo yung mga bata ngayon nakikita ko, substitute doon sa kanilang tubig, no? Yung mga drinks, iba-iba. Okay, yung mahilig sa mga juices, may epekto ba ito doon sa kidney ng mga batang to? Doc Bob? Ay, naku, nawala ulit sa ating komunikasyon. Ayan, oo. Pagandahin nyo naman yung internet connection niya pag naalaman niya ng DICT. Naku. Aha, take over talaga yan. Walang problema yung internet connection namin. Pero yung internet connection nila, Doc, pagandahin nyo naman. Naman. Sige. So, Manuel, ulitin natin. At this point, ano yung nakikita natin na pwedeng gawin talaga? Aggressive. I use the word aggressive. Yes. Dapat maging aggressive tayo sa kampanya. Paano ang gagawin yung kampanya? Ito para sa akin. Hindi naman tayo sa gustong magmagaling. Sa observation natin, Manuel, kung hindi tayo magkakaroon ng extensive, ng massive, ng aggressive campaign, yes, opo. paano natin matuturuan? Paano natin ma-educate yung ating mga kababayan? Anong platforms ang gagawin mo para maging extensive? Yung gagawin mong pag-inform sa ating mga mamamayan. Pwede tayo mag-tap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Okay. Budgetan nyo para magkagawa ng mga ads. Okay. Kasi hindi biro po yung bilang mga kasambahay. Of course, pangungunahan niya ng Department of Health. Hindi naman sa gusto natin magturo. Ito na i-impart lang natin mga kasambahay. Batay doon sa nakikita natin, ilan ang bilang ng mga taong humihingi dito ng tulong para ma-connect sila, para makakuha sila ng GL. Yeah. Doon sa kanilang mga uri ng sakit. At lalo na din itong may kinalaman sa kidney. Kung hindi kayo gagawa ng massive, extensive na kampanya, paano mo sila may inform? Okay. Gamitin mo ang local government unit. And if you speak of the local government unit, you are going to tap the Department of Interior and Local Government, which is the DILG. Sige, so sama-sama na.
whole approach na dapat dito. You are going to tap the DepEd. Bata pa lang nai-inform yung ating mga kabataan na ito ay hindi tama kapag hindi nyo iingatan, mas dadami pa yung 3.4%, 34% dito sa Pilipinas. Kung ikukumpara mo globally na ilang porsyento lang, dito sa Pilipinas, napakataas mga kasambahay. So, ibig sabihin, seryosohin natin yung paggawa ng kampanya para ma-inform, ma-educate natin yung ating mga kababayan. Yun nga. Lalo na marami na sa social media, gawa nila ng mga campaign sa social media, budgetan nila. Kasi, mamani, kung hindi naman sila kasi na-inform, katulad na napanood ko, siya ay, hindi naman siya vlogger. Ang ginawa niya, para wag magaya sa kanya kasi may kidney, may sakit din sa kidney at saka na soft drinks, yan. Di ba yung sinasabi ni Attorney Dot na yung kanyang pamangkin, yung pamangkin ni Attorney Dot ay nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng kidney dahil syempre yung bata ay busy sa school. Oo nga, busy. Hindi naman nagluluto. Kakain ano na lang, nandyan. Mga ganyan. Sabi pa nga nung ibang mga doktor at doktora na sasabi natin, yung nababanggit nila, yung mga noodles dyan. Dapat kinukol yung attention ng mga nagmamanufacture yan. Do something na dapat yan na hindi maging napakamura pa naman. Hindi lang nakakabusog, kundi healthy. Right. And, healthy yung tinitinda nyo. Matagal na ninyong pinagkakakitaan ng sambayan ng Pilipino. Dapat mag-isip naman. Tapos puro sakit na pala. Sakit na pala yung dudulot nito. Ma-improve yan. Sige. Nakabalik si Doc Bob, Manuel. Uy, Dr. Bob Tem. Magandang gabi, magandang hapon po. Muli, Doc Bob. Hello? Hi. Good afternoon. Pasensya na po ulit. Yeah. Okay, go ahead, Doc Bob. Opo. Since, go po. May naputol tayo kanina na hindi nyo pa masyadong naipagpatuloy. Sige po, kung may pagkakataon pa, Doc, go ahead, please. Yung narinig ko lang din po kasi yung sa usapan nyo regarding mga lot processed food. Tama po yun. Yes. Kahit at an early age, kung sanay po talaga sa mga pop noodles o kaya pelata, mas kulang pa po sa tubig. Kahit bata, kahit wala pong lahi ng sakit, talagang magkakaroon sila ng pagtaas ng creatinine. So as much as possible, iiwasan po talaga natin yung mga processed food na yan. And even pati yung mga energy drink. Kasi matataas din po yung energy asukal drinks na nakakataas din po ng creatinine natin. Doc, kasama ba dun sa mga kasama po ba dun sa mga soft drinks na yon yung mga sinasabi nilang wala naman sugar daw, zero naman. Pero delikado pa rin ba yun sa kidney, Doc Bob? Yung tulad po ba ng mga diet ng mga soft drinks? Yeah, diet nila na zero daw, walang sugar. Pag tinignan niyo po kasi yung packaging nila, nakalagay po doon ay 0 calorie. Kasi ang sweetening na ginagamit ay yung artificial. Well, wala naman sa ngayon po, wala pa po kasi pag-aaral na sinasabi na nakakasama yun sa kid. And siguro, kung hindi talaga maiwasan, ang isa ay okay na po. Pero, syempre, as much as possible, hindi pa rin natin yan pwedeng painom sa mga tao. Kasi, again, hindi natin alam din po yung effect yan. And as much as possible, water pa rin po talaga. Okay. So, Manuel, wala pang paaral dyan ka? Kasi, Doc, di ba sa mga advertisement, may mga deceit din, na may mga panluloko din. Pero, sino magsasabi kung wala pa naman ang nagre-reklamo, di ba po? Siguro, dapat ma-check yan habang wala pang nagre-reklamo. Kung may deceit o 0 calorie, pero mayroon pala. Ayan. So, again, yung mga iba naman, apart from that, yung soft drinks, yung mga, binabanggit natin, juices. Energy drinks. Okay, mamani. Energy drinks. How about mga herbal supplements? Mga supplements po, yan. Maari din ba itong mag-cause ng kidney damage po? Ngayon, parehas din po sa sinabi natin kanina sa diet soft drinks. No? Ang mga herbal supplements, wala rin po kasing mga pag-aaral pa sa ngayon na nagsasabi na may benepisyo talaga sila sa ating kidney. While hindi naman sinasabing makakasira talaga, mas mabuti na rin na iiwasan sila dahil hindi po natin alam kung ano talaga ang magiging
makalipas ng 2 taon or 10 taon ng pag-inom. And kung maaalala nyo, pag pina-advertise ng mga supplementary medicines na yan, herbal medicine, lagi may disclaimer sa dulo. Ito po ay hindi dapat sa anumang uri ng sakit. No? So yun yung tatandaan din po natin lagi. Okay. Alam mo si Doc, siguro Doc, one of these days, we will invite you to be here live in the studio. Ayan. Okay. Binigyan ka namin ng tubig. Hindi soft drinks. Doc Bob, Tubig po. maiksi man yung ating, gusto namin palawigin pa ito, pero I think we're having difficulty doon sa ating audio because of the poor signal of your internet in your place. Ano po, kaya tinatawagan na namin ng pansin ang DICT to revisit that area. Pwede naman siguro. Okay. So at Doc Bob, para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, ano yung gusto nyong ipayo o reminder doon sa ating mga kababayan na ganun po ang lifestyle? Go ahead please. Thank you po. Iiwasan talaga ang mga unhealthy lifestyle. Tulad na yung sabi na po natin kanina. Iiwasan ng mga masyadong processed, fast food, huwag masyadong iinom ng pain reliever kung hindi naman po kailangan. Laging magpapagamot kung may problema sa high blood, diabetes, at iba pang sakit. Kasi lahat ng yon makaka-affect din sa kidney. And then, water, tulad na po nung nasabi natin kanina, drink 20 of water, pero not too much kasi alam na po natin yung side effect niya. At paninigarilyo. Gusto ko rin po sana sabihin na kung ang paninigarilyo masyado nang madami, nakaka-affect din po yung sa kidney. At din ang creatinine. So, ang paninigarilyo, hindi rin po talaga ina-advocate yan, tinitigil po. And, ayun, mainam check up po talaga ang kinakakailangan ng pasyente natin. Iwasan yung kidney failure. Okay. Doc, again, kami nagpapasalamat, Manuel. Yes, maraming salamat, Doc Bob, dahil inukol mong iyong panahon at marami po kami natutuhan at dapat na malaman ng ating mga kababayan ng ukol sa kalusugan para makapag-ingat tayo. Isa pong nephrologist mula sa Manila Med o Medical Center Manila. Maraming salamat, Dr. Bob M. Te. Maraming salamat po ulit. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ngalan ni Kuya Daniel Rason. Nagpapasalamat tayo sa ating panauhin sa Dr. Bob Te. Again, pag namanas na ang paa, dapat ay check up na agad. Hindi na. Huwag mo pabutin nagmamanas. Ba't ka pa umabot sa pagmamanas kasi, mama? Dapat bago magmanas. Pa-check up ka na. Seryosohin po natin ito mga kasambahay. Napakarami na pong problema ng pabata ito. Plus, yung pang may matataas na blood pressure, it can harm your kidney. Kaya kailangan maging maayos yan. At isa pa yung paninigarilyo pala, akala nila lungs lang ang pwede lang maapektuhan o yung lungs lang ang susunugin niya ng mga sunog baga. Pati pala kidney. Sabi ni Doc Bob, delikado sa paninigarilyo. Ayan. Salamat Doc Bob. Once again, magandang hapon sa lahat ng mga doktor diyan po sa Manila Medical Center. Thank you so much. At maraming salamat sa ating guest coordinator, Miss Dina Sanchez. Maraming salamat, Miss D. Thank you very much, Miss D. Maraming salamat. Mga kasambahay, quick break lang ito at agad po kaming magbabalik.